Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. walang planong makipag-ayos kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kaliwat ka ng protesta ay dinaos bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. 55.7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Philippine Navy sa Sulu at Zamboanga. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kasinungalingan na naman, yan ang tugon ng Malacanang sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na umano'y nais makipag-ayos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang katotohanan ng pahayag ni Roque. Anya, mas mabuting unahin muna ng kampo ng Vice Presidente ang pagseserbisyo sa taong bayan kaysa ang pamumulitika. Matatandaang sa isang video na ibinahagi ni Roque noong February 23 na batay umano sa kanyang confidential source na gustong makipag-ayos ng Pangulo kay VP Sara. Pero sagot ng Malacanang, huwag daw basta maniwala sa chismis at tinawag pa ni Castro na isang fake news ang pahayag ni Roque. Dagdag pa ng palasyo, nakatutok lamang ang Pangulo sa trabaho at sa pamamahala sa bansa. Samantala, sinabi rin ni Roque sa kanyang pahayag na prioridad ni VP Sara ang makamit ang katarungan para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court. Ginunita ngayong Miyerkules, February 25, ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kaninang umaga, isang prayer march na may temang Tayo ang People Power at 40 noon ngayon bukas ang pinangunahan ng civil society at religious groups. Kinahapunan na idinaos ang main program na ikatlong yugto ng trillion peso march na nananawagan ng reforma at pananagutan sa gobyerno. Ilang mga relihista rin ang nagmarcha ngayong araw ngunit nauwi pa sa tensyon ng sapilitan nilang nilusutan ang barikada ng mga pulis para lumahok sa programa sa EDSA Shrine. Kasabay nito, kabi-kabilang protesta rin ang idinaos sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang komemarasyon ng makasaysayang araw. Samantala, isinusulong ng ilang mambabatas na ideklarang non-working holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution tuwing February 25. Ang People Power Revolution na naganap noong February 1986 ay isang mapayapang pag-aaklas ng mamamayan laban sa batas militar ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aabot sa mahigit 55.7 million pesos na halaga ng smuggled na mga sigarilyo ang nasabat ng Philippine Navy Western Mindanao Naval Command sa magkakahiwalay na operasyon sa karagatan ng Sulu at Zamboanga ngayong Pebrero. Noong February 21, nasa 600 master cases na smuggled cigarettes ang naharang sa MV Sarhana malapit sa Marungas Island, Sulu na nagkakahalaga ng 34.6 million pesos. Sa kaparehong araw, nasabat din sa MV Fatima Darza sa Zamboanga City ang 19.4 million pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo. Matatandaang noong February 14, unang nasabat sa MV Afia Sheza sa Recodo, Zamboanga City ang aabot naman sa 1.5 million pesos na halaga ng tobacco products. Itinurn over na sa Bureau of Customs ang mga nakampiskang kontrabando para sa proper documentation at disposition. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.